Kamusta? At sa video na ito, tatalakayin natin ang mahalagang konseptong kaugnay ng pananaliksik. Kung ikaw ay mag-aaral, guro, o mananaliksik, siguradong makakatulong ito sa iyo. Tara't simulan na natin. Unahin natin ang balangkas konseptual. Ito ay isang organisadong paraan ng pagpapakita ng mga konsepto sa isang pananaliksik. Ipinapakita nito kung paano naugnay ang mga ideya, variable, at iba pang elemento ng pag-aaral. Ang balangkas konseptual ang nagbibigay ng direksyon sa ating pag-aaral, parang mapa na gumagabay sa mananaliksik. Sunod naman ay ang balangkas theoretical. Ito ang pundasyon ng pananaliksik dahil batay ito sa mga teoryang ginagamit upang maunawaan ang paksa. Halimbawa, kung ang iyong pananaliksik ay tungkol sa pag-uugali ng tao, maaring gumamit ka ng behavioral theory bilang batayan. Pangatlo ay ang datos empirical. Ito ay mga datos na nakalap mula sa aktwal na obserbasyon, eksperimento o karanasan. Ang datos na ito ay konkretong ebidensya na sinusuportahan ng mga sistema. Kapag sinabi nating empirical, siguradong galing ito sa tunay na karanasan at hindi haka-haka. Hipotesis. Ang hipotesis ay isang pansamantalang paliwanag o prediksyon na sinusuri sa pananaliksik. Sa madaling salita, ito ang sagot na gusto mong alamin kung tama o mali. Halimbawa, mas nagiging produktibo ba ang mga estudyanteng maaga natutulog? Ang tanong na ito ay isang hipotesis na susuriin. Paradigmang pananaliksik. Ang paradigmang pananaliksik ay tumutukoy sa modelo o framework na nagpapakita ng proseso ng pananaliksik. Karaniwang makita rito ang mga elemento tulad ng input, proseso at output. Ito ang nagbibigay linaw sa flow ng iyong pananaliksik. Variable, pag-usapan naman natin ang variable. Ang mga ito ay mga salik o elemento na sinusuri sa pananaliksik. May dalawang pangunahing uri, independent variable na siyang sanhi ng epekto at dependent variable na naaapektuhan. Halimbawa, sa isang eksperimento, ang dami ng oras sa pag-aaral ay independent variable, habang ang grado ay dependent variable. Ang metodolohiya ay ang proseso o hakbang na sinusunod sa pananaliksik. Dito kasama ang disenyo ng pag-aaral, mga instrumento, at pamamaraan ng pangangalap ng datos. Ang tamang metodolohiya ay mahalaga upang masigurong maayos at sistematiko ang resulta ng iyong pananaliksik. Ang review ng kaugnay na literatura ay pagsusuri ng mga kaugnay na pag-aaral at sanggunian. Layunin nitong magbigay ng konteksto at matukoy ang mga puwang na kailangang punan ng iyong pananaliksik. Sa pamamagitan nito, makakaiwas ka sa pag-ulit ng dati ng nagawa. Ang pagsusuri ng datos ay ang hakbang kung saan ini-interpret ang mga nakalap na impormasyon. Dito nabubuo ang mga konklusyon at rekomendasyon. Tandaan, ang wastong pagsusuri ay nagsisiguro ng kredibilidad ng resulta. Sa huli, ang rekomendasyon ay mga mungkahi na inihahain batay sa resulta ng pananaliksik. Layunin nitong makapagbigay ng solusyon o aksyon sa mga natuklasan. Dito nagtatapos ang ating pananaliksik, ngunit nagsisimula ang aksyon. At diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Sana ay may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod, paalam!